Hello guys! Nandito na nga kami sa Boracay, kaya naman samahan nyo ako ngayon na mag-hotel room tour dito sa Henan Park Resort, Boracay. At ayan na nga, ito ang day 1 namin dito sa Boracay. At dito kami naka-check-in sa room 214, second floor. Ayan na guys, pasok na tayo. Pagpasensyahan nyo na lang itong mga gamit namin na medyo nakakalat na dahil nga pagkatating namin ay natulog agad kami. Yes guys, yun agad ang una namin ginawa dahil wala pa kaming tulog from biyahe dahil sobrang aga ng flight namin. Back to room tour guys, dito na nga yung table, mirror, tapos dito yung sofa with table din at tapat niyan ay TV, tapos dito naman banda yung bed. Anyway guys, one king size bed nga pala yan, na-request ko talaga since tatlo lang naman kami. Pero pwede din kayo mag-request kung gusto nyo ng dalawang double size bed. Then dito naman tayo pumunta sa CR. Maganda at malinis ang CR nila, tapos sakto lang din yung laki at lahat ng kailangan mo rin ay nandito na. Gaya ng mga toiletries, ayan, blower. Kaya kahit hindi ka na magbaon, kompleto sila dito. Tapos dito sa side, nandito naman yung bathtub. May another towel na rin dito na ready to use na. Dito naman sa kabilang side yung toilet nila. Malinis din yan guys. Tapos sa katabi dito yung shower area. Meron na din dito naka-ready na mga shampoo at saka bath soap and liquid soap. Yung water nila dito ay pwedeng hot or cold. Pagpasok nga namin dyan guys, malinis talaga. Kami na lang yung medyo nagdumi. Pero nice din naman namin. Tapos dito naman sa area na to, nandito yung mini ref nila. Ayan, empty lang siya since hindi pa naman kami nakakalabas. Tapos dito naman sa kabila, ang laman naman nito ay mga coffee, sugar, creamer, tapos yung mug. Ayan, o diba? Kompleto na yan guys. Mayroon ding baso. Dito sa baba, nandito naman yung kettle. And nandyan din nakalagay yung pitcher. Pero nagamit na namin dahil kumuha kami ng water dito rin lang sa floor na to sa labas. At ayun lang ang aking room tour. Dahil nga nakapagpahinga naman kami, pwede na kami lumabas ngayon to celebrate our first wedding anniversary. Nag-avail pala kami dito rin sa Henan Park Resort ng kanilang romantic dinner date by the pool. Sa halagang 3,000 plus lang guys. Ito na yung mga food na siniserve nila. Yun nga lang, hindi ko na maalala yung mga pangalan ng pagkain na yan. First time ko nga lang ding ma-experience yung ganitong mga romantic date. Kaya naman, salamat talaga sa aking asawa. Ang akala ko nga ay sabay-sabay na isi-serve ang mga food. Pero hindi pala ganun. Paisa-isa lang pala ang serving nila at hihintayin nila na maubos nyo muna yung unang sunod. Then after nun, at saka nila ulit isi-serve yung kasunod na food na kasama sa in-order namin. Sulit na sulit talaga ang binayad namin dito dahil sa malalaki na ang servings, sobrang sarap pa ng mga food. Ito nga dessert hindi na namin nakain, inakyat na lang namin sa kwarto. At ito na nga ang second day namin. Syempre ang unang gagawin ay mag-breakfast. At dahil nga ang binayaran namin na room ay may kasama ng breakfast, so only breakfast tayo for today's video guys. Grabe, sa sobrang daming pagpipilian, hindi mo talaga alam kung ano ang uunahin mo. Lahat guys, sobrang sarap. Pagkatapos nga namin mag-almusal ay pupunta naman kami sa beach dahil hindi na makapaghintay at sobrang excited na ang aming baby. Anyway guys, hindi nga pala beachfront si Henan Park ha. So kung pupunta tayo sa beach, dito ang daanan natin sa mismong gilid lang ng hotel. Konting lakad lang naman guys, around 5 to 7 minutes walk. At medyo malapit na nga tayo pag nadaanan nyo na tong maliit na iskinita na to. Ayan agad ang bubungad sa'yo, yung mismong beach na ng Station 2. Ayan na siya, oh. Tada! Napakaganda nga ng panahon ngayon. At napakasarap talaga maglakad-lakad pag ganito naman kaganda ang view. Marami nga pala nag-o-offer ng mga water activities at saka mga tours. Pero wala kaming preferred ngayong araw gawin kundi ang mag-crystal kayak lang. Dahil lunchtime na naghanap kami ng makakainan at nakita namin nga itong Jollibee. Medyo nagulat nga kami guys dahil medyo pricey yung mga
mga food doon. Kaya naman naghanap pa kami ng ibang makakainan at buti nakita namin itong Jasper's Tapsilog and Resto na nag-o-offer ng masarap at murang mga lutong bahay. Pagkatapos nga namin mag-lunch ay naglakad-lakad naman kami dito sa may D-Mall para tumingin ng mga souvenir at iba pang pasalubong. Medyo malapit na nga lang din pala ito sa hotel namin, around 5 minutes walk lang at pwede rin dumaan dito pabalik ng hotel. Pagkatapos nga naming mamasyal ay bumalik muna kami saglit sa hotel para magpalit ng pamaligo. Ganito lang ang banding na ginawa namin dito sa Boracay, family time at mag-chill lang. Wala kaming inavail na kahit anong travel and tours dahil nga 3 days and 2 nights lang naman kami dito. Mas okay sa amin na magpahinga, mag-food trip at mag-swimming. Para sa akin naman, kahit nandito lang kami sa beach, nagpa-bonding at nakikita namin masaya ang aming baby, ay syempre sobrang saya na rin namin dahil nakagawa na naman kami ng panibagong magagandang memories na makikita niya paglaki niya. Sinulit na nga namin ang pag-swimming kaya naman after sa beach, dito naman kami lumipat sa swimming pool dito sa hotel. Kinagabihan nga dahil napagod ang baby namin at kami na lang ngayon ang gising, kami naman ang magbabanding na mag-asawa. Siyempre, food trip din at konting drink. Dahil nga ito na ang last night namin dito, dahil pauwi na kami kinabukasan, sinulit na din namin. Tapos ganito pala yung view sa harapan namin. Talaga nga namang sobrang chill lang at nakaka-relax. Kinabukasan nga ay last day na namin dito sa hotel at pabalik na kami ng Manila. At syempre susulitin na ulit namin ngayon ang free breakfast. Wala talaga akong masabi sa mga pagkain. Masasarap silang lahat. Kaya mapapakain ka talaga ng malala. Ito nga agad ang unang mamimiss ko dito sa Henan Park. Itong mga foods nila. Sulit na sulit talaga ang ibabayad mo dito sa room at saka dito sa mga pagkain na pwede mong bilhin dito sa Henan. 8 AM na nga kami bumaba niyan dahil 11 AM dapat nakapack up na kami at nakababa na rin. Kasi nag-avail din kami ng airport transfer nila para wala na talagang hassle pagpunta namin sa airport. After nga naming mag-breakfast, diretso na ulit kami sa kwarto para mag-asikaso. At ayan na nga, nakasakay na kami dito sa bus ng Henan kung saan sila maghahatid sa amin papunta sa airport. Wala talagang kahirap-hirap pag nag-avail ng airport transfer. After nga dito sa bus, dito naman daw kami susunod na sasakay sa speedboat nila. Wala talagang hassle at hindi ka mapapagod dahil napakarami mag-a-assist sa'yo na staff para magbuhat ng mga gamit mo at ituro kung saan yung mga susunod na sasakyan. After 5 minutes nga na biyahe sa bangka, sasakay naman daw kami dito sa isa pang bus kung saan mismong airport na kami bababa. Di ko na nga lang guys nakita kung anong terminal ito or kung anong port kasi mabilisan lang talaga yung paglipat namin. At ito na nga yung isa pang bus na sasakyan namin at napakabilis lang din ng biyahe. At nakarating na kami dito sa airport ng Katiklan ulit. At ngayon nga nandito na kami sa loob ng airport guys. Pabalik na kami ng Manila. Isang sakay pa ulit ng bus papunta naman doon sa airplane kung saan kami sasakay. Sobrang na-enjoy namin ang aming Boracay trip kahit na maiksi lang at napakabilis lang ng araw. Sana makabalik ulit kami dito sa Boracay at sa susunod susubukan naman naming mag-avail ng mga activities para naman ma-share ko din sa inyo. Paki-like na lang po nitong video at paki-subscribe na lang po ang aking YouTube channel. Salamat sa panonood guys! Bye!